Magandang araw, Miss Jamay, at sa lahat ng mga tagapakinig ng ating paboritong channel. Ako si Junjun, 19 na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral dito sa Baguio City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa katatakutan o kababalaghan, kundi tungkol sa isang masakit, ngunit napakagandang katotohanan na natuklasan ko sa loob mismo ng aming tahanan. Lahat tayo ay may lihim, pero ang lihim ng aking ina, si Mama Jasmine, ay ang uri ng lihim na bumasag sa aking pagkatao at muling bumuo rito sa paraang hindi ko inaasahan. Kung makikilala niyo ang mama ko, siguradong hahangaan niyo siya. Sa edad na 30 si Mama Jasmine ay parang hindi tumatanda. Siyang tinatawag nilang Yummy Yummy sa aming subdivision dito sa Baguio. Bilang isang physical therapist, laging maayos ang kanyang tindig. Tuwing umaga, bago siya pumasok sa klinik, makikita mo siyang masiglang magsusumba sa harap ng aming bahay o kaya naman ay nagja-jogging suot ang kanyang fitness attire. Lagi siyang blooming, lagi siyang nakangiti. Siya ang tipo ng tao na tila walang problema sa buhay. Lumaki kung siya lang ang kasama. Maaga kaming iniwan ni Papa. Pumanaw siya noong bata pa lang ako. Kaya naman si Mama nang tumayong haligi at ilaw ng aming tahanan. Sa loob ng maraming taon, sapat na sa akin na makita siyang matatag. Akala ko, sapat na ang pagiging supermom niya. Pero nitong mga huling buwan, napansin kong unti-unting pagbabago. Ang dating masiglang ngiti ni Mama, tila nagiging pilit. Pag-uwi niya galing sa klinik, diretso na siya sa kanyang kwarto. Madalas, nakakandado ang pinto niya hanggang hating gabi. Minsan, kapag lumalabas siya para uminom ng tubig, nakikita kong malalim na eyebag sa ilalim ng mga mata niya. Mabilis din siyang mapagod at tila laging tuliro. Na tila ba may malalim na iniisip o itinatagong karamdaman. Bilang anak, kinabahan ako. Natakot ako na baka may sakit siya. Cancer ba? O baka kung anong malubhang kondisyon na ayaw niyang sabihin sa akin para hindi ako mag-alala. Alam niyo naman ng mga magulang, mas pipiliin nilang mamatay sa hirap kaysa maging pabigat sa kanilang mga anak. Dahil sa sobrang pag-aalala at kagustuhan kong protektahan siya, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali sa paningin ng iba. Bumili ko ng isang maliit, halos hindi mapapansing CCTV camera at palihim ko itong inilagay sa isang sulok ng kanyang kwarto noong wala siya. Ang tanging layunin ko lang noon ay malaman kung inaatake ba siya ng sakit sa gabi o kung kailangan niya ng tulong na hindi niya masabi-sabi. Noong gabing iyon, matapos magpaalam ni Mama na matutulog na siya dahil pagod, pumasok ako sa kwarto ko at binuksan ang aking laptop. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinokonekta ang camera sa aking screen. Sana mali ang hinala ko. Bulong ko sa sarili ko. Inasahan kong makikita ko siyang nakahiga na at nagpapahinga o baka umiinom ng gamot. Pero mali ako. Ang nakita ko ay isang senaryo na hinding-hindi ko makakalimutan. Wala sa kama si Mama. Nakaupo siya sa kanyang maliit na desk sa sulok. Suot ang kanyang lumang salamin sa mata. Yung salamin na bihira niyang gamitin sa labas dahil baka magmukha siyang matanda. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng magulo at sa harap niya ay dalawang malalaking monitor. Hindi siya nagpapahinga. Seryoso siyang nag-e-edit ng mga architectural rendering. Nakita ko ang mga blueprint, ang mga 3D models ng mga gusali na dumaan sa kanyang kamay. Doon ko natuklasan ang mga lihim niyang trabaho. Bukod sa pagiging physical therapist sa umaga, isa palang freelance virtual assistant at architectural renderer si Mama para sa mga malalaking kumpanya sa Europe tuwing gabi. Napako ako sa kinauupuan ko habang pinapanood ko siya. 2:00 na ng madaling araw. Nakita ko kung paano siya humikab ng malalim, kung paano tumulo ang laway niya sa sobrang antok habang pilit na idinidilat ang mga mata para lang matapos ang deadline. Umiinom siya ng kape na tila tubig na lang sa kanya.
At ang pinakamasakit, sa tabi ng kanyang computer, nakita ko ang isang litrato. Litrato ko. Nakita ko kung paano niya hinaplos sa mukha ko sa picture habang bumubulong siya sa harap ng screen. Kahit walang tunog ang kamera, ramdam ko ang bigat ng bawat buntong hininga niya. Doon ako tinamaan ng matinding pagsisisi. Habang si Mama, pinapatay ang sarili sa trabaho hanggang madaling araw. Anong ginagawa ko? Naalala ko yung mga araw na nagbubulakbol ako. Yung imbes na pumasok sa klase rito sa Baguio, mas pinili kong sumama sa mga barkada para mag-inuman o maglaro ng online games. Akala ko kasi, mayaman kami dahil naibibigay ni Mamang lahat. Ang mamahaling tuition sa universidad, ang mga branded na damit, at ang allowance ko. Hindi ko alam na bawat sentimong ginagastos ko ay kapalit ng dugo at pawis niya sa gitna ng gabi. Ang kagandahan at blooming na aura niya sa umaga ay isa palang matibay na balute. Isang maskara para itago ang pagod ng isang inang ayaw ipakita sa kanyang anak na nahihirapan na siya. Dapat sana'y pinatay ko ng monitor pagkatapos kong malaman ang trabaho niya. Pero may kung anong nagtulak sa akin na manatiling nanonood. At doon ko nasaksihan ang mas malalim pang sugat na itinatago ni Mama. Matapos niyang isumite ang kanyang trabaho sa email, hindi pa rin siya natulog. Tumayo siya at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Pagbukas niya rito, nakita ko ang mga lumang gamit ni Papa. Ang kanyang relo, ang kanyang mga lumang love letters, at ang kanilang mga wedding pictures. Umupo si Mama sa sahig, yakap-yakap ang sarili niyang mga tuhod. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakita ko siyang humahagulgol. Hindi iyon yung iyak na humihingi ng pansin. Iyon ay isang iyak na pilit na sinusupil. Isang hagulgol na tila ba matagal nang nakaimbak sa loob ng kanyang dibdib at ngayon lang nakawala. Nakita ko siyang kumakausap sa kawalan habang hawak ang relo ni Papa. Parang naririnig ko ang bawat hikbi niya. Han, pagod na ako. Pero kailangan ko tong gawin para kay Junjun. Malapit na siyang makatapos. Parang iyon ang sinasabi ng kanyang mga labi. Doon ko napagtanto na si Mama Jasmine o Jasmine bilang isang babae ay uhaw na uhaw din sa pagmamahal at pagkalinga. Sa loob ng halos 2 dekada, isinantabi niyang sarili niyang emosyonal na pangangailangan. Kinalimutan niyang kailangan din niya ng katuwang sa buhay, ng taong yayakap sa kanya kapag pagod na siya, at ng taong magsasabing, "Ako naman, magpahinga ka muna." Ang pagiging strong independent woman niya ay hindi isang choice. Ito ay isang pasanin na kailangan niyang pasanin para sa akin. Binigay niyang buong buhay niya para maging supermom. Pero sa prosesong iyon, nawala ang pagkakataon niyang maging Jasmine na masaya at may minamahal. Dahan-dahan kong isinara ang aking laptop. Hindi ko na kaya pang manood. Binalot ako ng matinding hiya. Paano ko nagawang maging pabaya? Paano ko hindi nakitang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti? Kinaumagahan, hindi ako nagising ng tanghali gaya ng dati. Maaga akong bumangon. Ako nang nagluto ng almusal at naghanda ng kape para kay Mama. Nang lumabas siya ng kwarto, kita ko pa rin ang bakas ng puyat, pero agad siyang ngumiti nang makita ko. "Aba, ang aga ng anak ko ha. May kailangan ka ba, Junjun?" Tanong niya. Ang boses niya'y malambing pa rin gaya ng dati. Hindi ako nakapagsalita agad. Nilapitan ko siya at niyakap ko siya ng napakahigpit. Doon, tumulo ng mga luha ko. "Ma, sorry. Sorry sa lahat ng pagbubulakbol ko. Sorry kung naging pabigat ako." Sabi ko habang nakabuo ng muka sa balikat niya. Nagulat si Mama. "Ano bang sinasabi mo? Okay lang anak. Basta mag-aral ka ng mabuti. Sapat na sa akin yun." Hinarap ko siya ng masinsinan. "Ma, alam ko na. Alam ko ang tungkol sa mga sideline mo sa gabi. Nakita ko kung gaano ka napapagod. At nakita ko rin
kung gaano ka nangungulila kay Papa. Natigilan si Mama. Namutla siya. Tila hindi alam kung paano magre-react. Ma, malaki na ako. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Simula ngayon, magtatrabaho na rin ako bilang part-time habang nag-aaral. Pero higit sa lahat, Ma, gusto ko maging masaya ka naman. Hindi lang bilang mama ko, kundi bilang ikaw. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Kung gusto niyo pong humanap ng makakasama, kung gusto niyo pong mag-travel, o kung may magpapatibok ng puso ninyo, okay lang sa akin. Gusto ko namang makita na ang mga ngiti niyo ay totoo. Hindi dahil kailangan niyo lang maging malakas para sa akin. Doon ay sabay kaming naiyak, para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi lang kami mag-ina. Naging magkaibigan kaming nag-uusap sa lebel na pantay at may malalim na unawaan. Simula ng araw na iyon, naging mas masipag ako sa pag-aaral at nakahanap ako ng online job para makatulong sa mga bayarin. Pero ang pinakamagandang bahagi, ang pagdating ni Engineer Robert. Si Engineer Robert ay isa sa mga kliyente ni Mama sa klinik. Byudo rin siya at kilala sa aming lugar na isang mabait na tao. Ang totoo niyan, siya ang tatay ni Crystal, ang babaeng matagal ko nang hinahangaan sa school, pero wala akong lakas ng loob na lapitan. Dahil sa pagiging malapit namin ni Crystal bilang magkaibigan, unti-unti kong ipinakilala si Mama kay Tito Robert. Noong una, nahihiya pa si Mama. Sabi niya, matanda na ako para sa ganyan, Junjun. Pero sabi ko, Ma, 39 ka pa lang. Magsisimula pa lang buhay mo. Nakita ko ang unti-unting pagbabago kay Mama. Kapag binabanggit ko ang pangalan ni Tito Robert, bumabalik ang tunay na kinang sa kanyang mga mata. Nagsimula silang mag-usap, magkape sa labas, at mag-jogging na magkasama rito sa Burnham Park. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng isang simple, ngunit masayang family dinner. Kasama namin si Tito Robert at si Crystal. Nakita ko si Mama na tumatawa. Yung tawang galing sa puso. Yung tawang walang halong pagod o pag-aalala. Habang tinitignan ko silang dalawa ni Tito Robert na nag-uusap tungkol sa mga architectural designs dahil pareho silang nasa linya ng construction at rendering. Napagtanto ko na ito ang pinakamagandang regalo na ibibigay ko sa kanya. Ang kalayaang maging masaya muli. Miss Jamie, ang natutunan ko sa karanasang ito ay napakalinaw. Sinasabi natin na mother knows best, pero madalas tayong mga anak ang hindi nakakaalam ng totoo. Akala natin sapat na ang sumunod sa kanila. Akala natin dahil magulang sila, obligasyon nilang maging malakas para sa atin. Nakalimutan nating tao rin sila. May mga pangarap na isinuko. May mga luhang itinago sa dilim at may mga pusong naghihintay din na mapansin. Huwag nating hintayin na makita natin sila sa CCTV o sa kung anong paraan bago natin ma-realize ang kanilang halaga. Alagaan natin sila, hindi lang bilang ating mga magulang, kundi bilang mga individual na karapat dapat ding mahalin at maging masaya. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jasmine? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay.